Hello Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano yung ganap dito for Scorpio. So, we have the Page of Water. So, si Page of Water, this signifies na you will be more intuitive and more sensitive around this time. Lagi naman kayong ganun. Pero mas mag-intensify pa, kumbaga, yung sensitivity ninyo. No? At ang yung intuitive quality ninyo sa ngayon, mas maha-heighten pa siya, kumbaga, no? Kaya mas ramdam ninyo ngayon, no? Yung mas magiging empathic kayo, kumbaga. Kaya pay attention din kayo diyan kasi hindi lahat ng na-absorb ninyo na energy from other people kailangan ninyong ikip sa sarili ninyo, 'di ba? Kunyari, meron kayong kausap, problemado, 'di ba? Kinikwento sa inyo, problema niya, ganyan. So, alam mo kung saan ang boundary, no? Alamin mo kung saan dapat yung boundary. Hanggang saan lang yun dapat na i-absorb ninyo, 'di ba? Kasi minsan ang sa sobrang empathic no ng natin, minsan yung problema ng iba, pinoproblema na natin, 'di ba? Yung yung sama ng loob ng iba, nagiging sama ng loob na din natin. Yung ganun ba? Kasi sobrang nating nararamdaman, no? Yung nararamdaman ng iba. Kaya boundaries is very important as well. Pagka ganito din, no, ang sitwasyon. So we have the Five of Water. Ayan. So si Five of Water, this is about disappointment, diba? May mga pagsisisi, may mga regrets ang nararamdaman ng iba sa inyo. Merong panghihinayang, no? Panghihinayang matinding na nafe-feel ko dito for some of you. So, disappointed, may regrets, may mga pagsisisi, panghihinayang ganon. No? Nalulungkot ang iba sa inyo because maybe may missed opportunity or mga ganon. Pero alam mo, ang paalala sa iyo ng Five of Water energy, Scorpio, is do not dwell on kung ano man, no, yung mga bagay na to na ah, nawala sa'yo or kung ano man ang mga bagay na ine-expect mo na hindi mo nakukuha. So, don't focus on that yet, 'di ba? Kasi sayang ng mga pagkakataon, sayang ng mga opportunities na maaaring nandiyan diyan sa paligid mo, 'di ba? If you are going to be dwelling on that. Kasi siyempre imbes na makakapag-focus ka kunyari sa mga oportunidad na pumapasok, dumadating, 'di ba? Hindi ka makakapag-focus na sa gano'n kasi masyado kang nagwo-worry, 'di ba? Yung mga gano'n ba. Tsaka just come to think of it na lang, Scorpio, kung ang isang bagay, ang isang sitwasyon ay talagang para sa'yo, ikakabuti mo, gano'n. So, it will be yours, 'di ba? Huwag kang mag-alala, it will be yours. Pero kung kunyari ganyan na hindi nga nangyari or nawala na sa'yo, and it's simply because it's no longer yours. It's not meant for you anymore. So, i-let go na, 'di ba? Mas magandang i-let go mo na 'yan. Otherwise, 'di ba, mas lalo kang lang malulungkot, mas lalo ka lang yung parang mawawalan ng kumbaga, gana tuloy ang iba sa inyo kapagka gano'n. So, just release it because anyways, 'di ba, ibig sabihin nun kung may mga bagay na dini-deny sa inyo ang divine, ibig sabihin nun may something better than that na hinahanda ang universe para sa'yo. Kasi otherwise kung 'yan ang para sa'yo, di sana nandiya diyan kasama mo, na-experience mo, ginagawa mo, 'di ba? So, but the fact na hindi, ibig sabihin, so hindi 'yun para sa'yo. Kaya it's better to move on, okay, from that. So, we have the Two of Earth. Ayan. So, kailangan balance, no, Scorpio. Kailangan mo ng balance kasi baka masyado kayong nafo-focus lang sa ilang areas of life. Maaring masyado kang nafo-focus sa ilang mga bagay-bagay at baka meron kang mga bagay na nakakaligtaan na.
Ayan, sorry po, nag-brown out. Nakakaloka. Maya't-maya lang ang brownout dito, pasensya na po. So, yun, maybe you need to do some kind of reflection siguro para mapag-isip-isipan din ninyo kung ano nga ba yung priorities ninyo, 'di ba? Ano yung mga dapat na pinakauunahin, ano yung second, third priorities, 'no? Para hindi yung hindi kayo magka-cramming, hindi kayo all over the place, 'di ba? Kung pagsasabay-sabayin ninyo ang lahat. So, mas maganda pag muni-munihan, pag-isipan ninyo, ano nga ba ang dapat na unahin, 'di ba? Kasi although magaling din naman siguro kayo talaga na mag-multitask, pero kailangan din ng katawan natin nung balanse. Kailangan natin na may time din kayo sa pagpapahinga, may magkakaroon kayo ng time sa um, pag-relax, reset ng inyong sarili, 'di ba? Kailangan natin 'yun. Pero kung madaming ginagawa, kung sabay-sabay, 'di ba, yung mga ginagawa, so maaaring mawalan na kayo ng oras para din sa sarili ninyo. Kaya kailangan na pag-isipan kung ano nga ba ang mga dapat na unahin, 'di ba? Yung gano'n. So, what else? We have the moon. Ayan. So, the moon is an energy of parang bizarre, may haziness yung isip ninyo, maaaring naguguluhan, maaaring kunyari baka meron kayong decision making na kailangan gawin, pero you may need to think it, hindi lang twice or thrice na beses 'no, na pag-iisipan ninyo. Kasi pupuwedeng malabo 'no, malabo pa sa isip ninyo yung magiging desisyon. Probably it's either maraming information na hawak kayo kaya mas lalo kayo nalilito or baka kulang na kulang ang impormasyon na na nakikita ninyo or I mean na meron kayo na hawak ninyo kaya siguro kumbaga you still need more information, 'di ba? Parang gano'n. Um, and also, siguro, kailangan na makinig kayo sa inyong intuition. Makakatulong ng mabuti if you are going to put yourself into, yun talaga, yung magninilay-nilay at magmumuni-muni kayo, 'di ba? And also, kailangan din siguro ninyo sa ngayon na isipin mabuti kung ano na yung susunod, ninyong gagawin, 'di ba? Para siguro kung alam ninyo kung ano yung goal ninyo, ano yung outcome na ine-expect ninyo, so mas makakapag-isip kayo kung ano yung mga steps na dapat gawin. And maybe, um, mas magkakaroon ng kayo direksyon, hindi ba? Pero doon naman sa mga desisyon na kailangan gawin, sometimes, si moon energy would also give you an advice na um, this could not be the right time for you to make a decision, lalo-lalo na kung naguguluhan, 'di ba? Ito yung sitwasyon, lagi natin tatandaan na yung mga sitwasyon na hindi hindi dapat 'no, na magdesisyon kayo is yung nalilito. If you are still confused 'no, talagang that's a no-no. Hindi ka puwedeng magdesisyon kapag confused ka. Hindi ka dapat na magdesisyon kung sobrang lungkot, nalulungkot ka, naguguluhan, depressed. 'Yun ang mga times na hindi rin dapat na magdesisyon kasi magkakamali ka lang diyan. Hindi rin dapat na nagdedesisyon kapag overwhelmed ka. Overwhelmed ka sa information na hawak mo, overwhelmed ka sa situation, yung gano'n. Or sobra kang masaya, 'di ba? Yung talagang over the moon, kumbaga, 'no, yung saya. Yun din ang mga times na or pagkakataon na hindi dapat nagdedesisyon. Kasi most likely, magkakamali ka lang diyan or puwedeng pagsisihan mo din in the end. So, dapat 'no, 'pag magdedesisyon ka, yung kalmado ka. Yung nasa neutral kumbaga 'no, na state of mind ka. Kasi diyan mas makakapagdesisyon ka ng tama,
no? Fair and sound decision ang pupuwedeng magawa mo. Unlike yung very emotional ka, 'di ba? So, yun, maybe ngayon baka hindi pa ito ang dapat na panahon para magdesisyon ka sa isang bagay. So, pag-isipan mabuti and also, yun, tune into your intuition. Kasi kahit anong gulo ng isip mo, if you are going to follow what your intuition is telling you, then makakasiguro ka na you will be led towards the right path. So, we have Queen of Air, Scorpio. This is very nice if you're going to embody the energy of Queen of Air. Kasi si Queen of Air, this is someone ano, na brilliant, experienced na din siya sa buhay. Kumbaga, ang dami na niyang napagdaanan sa buhay. So, marami ng lessons learned, kumbaga, na magagamit or mapapakinabangan. 'Di ba? And humorous, no? Meron din siyang, kumbaga, may balance siya, eh, may balance sa sarili. Seryoso, may direksyon ang iniisip, pero may konting ano din, may konting twist siya, 'di ba, sa sarili niya. At, masayahin din siya, ma may pagka-comedy din minsan, yung gano'n, 'di ba? So, that's really beautiful. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.